Narinig niyo na ba ang mga ito? Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Pag-usapan natin itong bagong Pilipinas hymn at pledge at bakit kailangan i-recite sa mga lingguang flag ceremonies sa government offices at mga paaralan. I'm Yumer Yanga, and here's what you need to know. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan noong June 12, naging bahagi ng flag ceremony sa Luneta Park ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo. Makikitang sinasabayan ito ng mismong Pangulong Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas, ito ang brand of governance and leadership ng kasalukuyang administrasyon. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. Bagong Pilipinas transcends this administration. Panahon na ng pagbabago, ang pinipinagin ang sariling atin. Panahon ng pagbabago, ang pamagat ng Bagong Pilipinas hymn. Matatandang inawit na rin ito sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas noong Enero. Panata sa bagong Pilipinas. Panata sa Bagong Pilipinas naman ang pamagat ng pledge. Layunin daw ng mga ito na higit na maitanim ang prinsipyo ng brand of governance ng Bagong Pilipinas sa mga Pilipino. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 52, inaatasan ng Pangulong Marcos ang mga government agency at paaralan na i-recite ang Bagong Pilipinas sa kanilang lingguang flag ceremonies. Nakaangkla raw ito sa Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code ng Pilipinas. Nakasaad sa batas ang pagdaos ng flag raising ceremony kada Lunes na umaga at flag lowering ceremony naman tuwing Biyernes ng hapon. Ito ang kasalukuyang line-up sa flag ceremony sa public schools. Kasabay ng pagtaas ng watawat ang pagkanta ng pambansang awit, ang Lupang Hinirang. Sinusundan ito ng isang panalangin, pagbigkas ng panatang makabayan at panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sa ilang eskwelahan, binibigkas din ang mission, vision at core values ng Department of Education. May ilang isinasama rin ang awit ng kanilang lalawigan o lungsod. Bahagi rin ng flag ceremony ang Galaw Pilipinas na exercise program ng Department of Education. Siyempre, meron pang mga paalala ang paaralan. Kung isasama pa ang Bagong Pilipinas hymn at pledge, ganito na kahaba ang flag ceremony. Pwede rin po para matuto naman yung mga bata at mas maraming matututunan nila. Hindi ako pabor. Kasi kung ganyan karami niyan, panigurado ako maaga pasok niyan. Malaking kakaining oras dyan. Tapos bago sila pumasok ng school, ang kwarto, pawis na silang lahat. Feeling ko sobrang haba na niya na kung estudyante ako, napapagod na ako kasi most probably kailangan ko rin siyang kabisaduhin. For me, hindi po ako sang-ayon kasi parang unnecessary siya. Siguro morning assemblies para lang instill sa atin, Filipino ako, Filipino tayo, ganyan. Pero if it's becoming a long process na parang nakakatamad na rin gawin, parang nawawala yung purpose niya in itself. Naglabas ng pagtutol ang ilang grupo ng mga guro tungkol dito. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi sapat ang executive order at kailangan ng bagong batas para ipatupad ang pagsama ng Bagong Pilipinas sa flag ceremonies. Samantala, pag-amend naman sa Flag and Heraldic Code ang mungkahi ni Senate President Chis Escudero. Sa gitna ng debate tungkol sa pagpapatupad sa pagsama ng Bagong Pilipinas sa mga flag ceremony, mahalagang pag-isipan natin ang mensahe at layunin nito dahil malaki ang naging parte ng mga awit at panata sa ating kasaysayan. Simbolo ng ating pagkakaisa at makapangyarihang paalala sa mga mitiin ng isang bansa.